Welcome to Donmar TV News Channel. Kaya nga ako, I'm seriously concerned with this president because gaya ng sinabi ko sa article, whether we like it or not, or whether he likes it or not, the issue on whether he is a drug taker or not is such of paramount importance not only to the people of this country but to himself. Kasi nung manalo siya, he was able to resurrect the name of Marcos. Ganito na lang pagkabahala ng dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, sa mga hinaharap na isyu ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Attorney Panelo na noong panahon ng kampanya ay nagawang maibangon ni Marcos Jr. ang kanilang pangalan at mabawi ang tiwala ng nakararami dahil sa natamong political capital kasama ang running mate nitong si Vice President Sara Duterte, ngunit ngayon ay nasa bingit na ito ng pagkasira. You're gonna waste that if you do not resolve this issue of whether or not you are taking or have taken drugs. Inihalintulad naman ni Panelo si BBM sa mga leader na ibang bansa tulad ni dating US President Barack Obama na inaming gumamit noon ng illegal na droga ngunit hindi ito nakaapekto sa kanyang performance bilang presidente ng Amerika. Ganoon din kay Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Kaya ito ang payo ni Attorney Panelo kay Marcos Jr. Mas magbuti ang aminin niyo. Ang tao, mauunawaan kayo. Kasi titingnan naman, hindi yung titingnan, hatulang kayo not on the basis of what you had taken before or even now, but on the basis of what you are doing for the country. If you're performing well, maniwala kayo, wala yan. Dagdag pa ni Panelo na marami man ang hindi na satisfied sa kanyang pamamahala, ngunit habang may 4 na taon pa siya, ay dapat gawin na niya ang dapat gawin na isang pangulo ng bansa. Dahil kung hindi ay ito ang mangyayari sa kanya. Abusuhin siya at talagang malalaglag siya. Isasama na he will be dragged into the quagmire of mistrust, of discontent, at matatanggal siya. Nakakagalit, nakakagigil yung ginawa nila kay Jonathan Morales. Mga kababayan, Agent Morales baka gurgurin. Okay, paano ba? Ano ba nangyari? For sure napanood ninyo. Senator Bato, unang-una nilamon ka ng buo ni Jinggoy Estrada. Siya isang bully, convicted na isang pamilyang plunderer. Napatunayan sa buong mundo na ang pamilyang ito ay plunderer. Lumamon sa kabanang bayan, binababoy ang bawat Pilipino o binaboy. Ipinakita ni Jinggoy kung paano niya bulihin si Morales. Senator Bato, you failed us. Nilamon kanya ng buo. Yan ang pinakamalungkot. Nakikita ng taong bayan. Nakatutok si Jinggoy. Si Jinggoy ay destined to contempt Morales. Dahil yung sinasabi niyang paulit-ulit na PDS, personal data sheet, ay irrelevant. Yun na yung issue niya yung nakaraan. Bilang isang chairman, hindi ka sana nagpalunok ng buhay kay Jinggoy. At yung PDS na yon, kayang manipulahin ni Lazo. Hindi mo na nga, Senator Bato, kinondena o kinross exam yung pangbubugbog ni Lazo. Hindi mapagkakatiwalaan niyang jutang gininang yan dahil yan ay tao ni Lisang manggugurgor. Manggugurgor ng Pilipino. Nilamon ka ng buo, binuli ang buong bayan at lahat kayo sa Senado mga walang kwentang nilalang. Bakit? Kayo mismo ay bully. Katulad ni Jinggoy na convicted sa bribery at plunderer ang pamilya, magnanakaw, nilalamon ng pera ng bayan, binababoy ang bawat Pilipino.
yung paulit-ulit na PDS dahil gustong sirain ni Jinggoy ang kredibilidad ni Morales pero hindi siya nagwagi dahil kayo ang sirang-sira. Imagine mo, Senator Bato, dinig na dinig sa mikropono. Kinontempt mo nga si Picoy at siya talaga ang dapat makontempt dahil sa kanyang statement na yung CCTV na gugurgurin o planong paggurgur o pag-bribe, pag-areglo kay Morales, ang may utos ay si Lisa Araneta Marcos. At kasabwat si Kumar na nag-acting pa doon na nasa ospital. Senator Bato, hindi ka bato ngayong araw na ito. So babalik na naman ba tayo sa bulak o marshmallow? Nilamon ka ng buo ng isang bully na si Jinggoy na convicted. Naririnig at nakikita kayo ng taong bayan. Hindi kayo makakatakas lahat. At ngayon, Senator Jinggoy, kinontempt niyo si Morales, siguraduhin mo lang na hindi siya lalasunin dyan sa loob. Sa utos ni Lisa Marcos, ni Bangag Jr., ang issue nyo, PIDEA leaks. Na si Marcos Jr. ay suminghot ng white powdery substance. Pero yung si Jinggoy na bully, na ayon, well, nga palangga, tinarantado nyo ang taong bayan. Sayang ang pinapalamon sa inyo ng taong bayan, lumabas ang mga sungay nyong lahat. Wala kayong kwenta kaya dapat mawala na yung Senado na yan. Dapat wala ng gobyerno ang Pilipinas. Dahil sayang ang pera ng taong bayan sa mga katulad ninyong ubod ng sama. Matinalbogan nyo si Satanas. Lalo ka na, Jinggoy. At ikaw, Senator Bato, nagpalamon ka ng buo. Labas mo muna. Just doon sa kabila. Labas mo na. Please. Please, ilabas mo. Ilabas mo. Mga kababayan. Sabi lang kwarto muna kayo. Okay. Nakakagigil. Ngayon, mga palangga. Nakakagalit. Sana mga kababayan, yung malapit dyan sa Senado, please, suportahan natin si Agent Morales. Sana mag-vigil kayo. Ipakita nyo, bahain nyo ang support sa kanya. Nakakatakot po ngayon ang sitwasyon ni JM o ni Jonathan Morales dahil ang intensyon ni Lisa Marcos at ni Bangag talaga ay kitilan ng buhay yan. Huling-huli sa CCTV. Ito nga, Senator Bato. Dinurog ni Jinggoy yung tungkol sa PDS pero hindi siya nagwag espiritu o ang pagkatao ni Morales, kayo ang nadurog. Pero Senator Bato, nung kini-question ka ni Morales na ipatawag ang sangkot na si Lisa Araneta Marcos, tapos sabi mo, hindi mo na ganito ganyan, anong kadyutahan yan? Exempted si Lisa na mastermind ng paggurgor? Ganyan baka ikaw mag-isip? Bisaya di ay ka. Asa mga itlog ni mo? Nagpalamon ka kay Jinggoy. Asa man ka? Talawan yun ka, no? Talawan ka kay Lisa? Ano? Abi na ako, ang mga Bisaya, isog. Kaya maisog. Maisog, walang itlog. Ayaw may patawag si Lisang mastermind. Sino siya? Exempted siya. Manggugurgur siya. 3 ang death threat ko, Senator Bato. Tandaan mo, galing kay Bangag at kay Lisa. Gusto nila akong gurgurin. Gusto rin nilang gurgurin si Morales dahil nauungkat na at lumalabas na ang kanilang pagiging mamanggurgur. Talawan gyud ka. I'm not supposed to say that. Nasa magbayag nimo?
Nagpaluno ka kay Jinggoy? Ano ka? Takot ka kay Lisa? Sino yung jutang gininang yan? Isang drogista. Isang bangag, isang manginginom, isang mangangamkap, isang kidnapper, isang smuggler. Wala kayong kwentang mga nilalang. Buisit kayo. Pinakontempt mo, Senator Bato? Ikaw ang chairperson? Tapos nag-sorry ka kay Picoy? Pasensya man na. Putang ina. Anong klase kayong mga senador? Mga kababayan, I don't know kung napapanood ako ng mga men and women in uniform. Kita nyo yung kababuyan ni Jinggoy Estrada? Ha? Na binibisita ng 2 aktor na lalaki nung ikaw ay nakakulong sa Camp Crame ayon sa aking source. Kaya Jinggay daw ang tawag sa'yo. Anyway, irrelevant. But, yung pagbuli kay Agent Morales dun sa PDS, yun ay maliwanag na may basbas ni Lisa Araneta Marcos. Yung pagdrama ni James Kumar, na kunyari, Your Honor, nag-iyak-iyak mo din. Your Honor, magditestigo po ako, mag-ano po ako, kailangan iklaro ko na yung sarili ko, nagkasakit na po ako. Tangay na. Mga julul. Senator Bato, naniniwala ka kay Kumar? Arte-artistahan? Sangkot din si Kumar at si Lisa sa pangdurukot sa mga bata sa Turkey. Naka-report yan sa UN. Antay-antayin nyo lang. Ayawa kayo. Arte-arte, kunyari nasa ospital? Nagpapaniwala kayo? No, sabi mo kay Senator Bato, sabi ni Senator Bato, makonsensya man ko. Jolol! Konsensya ka, ginagamitan ka ng Acting 101? Nagsori-sori ka kay Picoy? Nilamon ka ni Jinggoy? Tangay na, dapat wala na yung Senate na yan. Pati Congress, wala nang gobyerno ang Pilipinas. Sayang ang mga taxes, ang mga remittance ng OFW na nilalamon yung mga yawa mo. Masahol pa kayo sa Jijimonyo. Tandaan nyo yan. Mga jutang ginimis kayo. Natakot ka, Senator Bato? Takot ka kay Lisa? Ayaw mo, bakit si Kumar ipinatawag mo? Bakit si Lisa hindi pwedeng ipatawag? Sino yung inayupak na yan? Sino yan, Bato? Sino yan? Sangkot sa kidnapping, sangkot sa smuggling, protektado mo? Bato, poprotektahan mo si Lisang, sangkot sa kidnapping, sangkot sa lahat ng mga kahayupan sa Pilipinas? Sa panggigipit, anong klase kang Bisaya dong? Dudurugin kayo ng taong bayan. I'm telling you. You don't deserve to be in the Senate. Kung ganyan ka lang naman na binababoy ka ni Escudero, ni Jinggoy, nang ikaw ang chairperson, believe na sana ako sa'yo. Pero nagpalamon ka sa kanilang pambubuli, then you failed us. Pumayag ka na i-contempt si Morales? O, bakit? Sige, tatanungin ko ulit, bakit? Takot ka o sige na lang, duwag ka. Siguraduhin mo ninyo na hindi ipapalaso ni Lisa si Morales dahil mismo binanggit yan ng Picoy na pwede siyang mag-atakihin na lang sa puso. Subukan nyo ang taong bayan at nang makita ninyong hinayupak kayong lahat. Kababayan. You decide. Nakakagalit, nakakagigil, lumalamon tong mga hayop na to. Ang sweldo ninyo mga OFW, taxpayers lahat kayo, ine-enjoy ng mga demonyong ito.
Dapat wala ng batas ang Pilipinas. Dapat nga wala ng gobyerno ang Pilipinas kasi wala namang saysay ang gobyerno. Ang PDEA, kasabwat ni Lisang manggugurgur ng mga tauhan nila. Pagtatanggalin, ifo-float lahat. Bangag ang gobyerno nyo. Bakit ginaganon ni Jinggoy si Morales? Kasi yan ay utos ni Lisa. I-contempt si Morales. Sa kamag-anak ni Agent Morales, puntahan nyo po si Agent Morales at huwag nyong inumin ng tubig o pakainin sa Senado. Bigyan nyo siya, huwag nyong ipadaan sa security o kahit kanino. I-hands-on, i-endorse ninyo ang tubig, ang pagkain direkta sa kanya. Kasi nakita nyo naman sa CCTV na pwede siyang magka-heart attack through paggurgur o paglagay ng venom sa kanyang, venom ni Lisa sa kanyang tubig o pagkain. Nakakagalit mga kababayan. Kaya, I don't know sa inyo. Minsan inisip ko na lang, sabi ko, siguro swerte na rin ako kasi wala ako sa Pilipinas. Kawawa kayo mga naiwan, eto yung gobyerno ninyo. That's why I'm fighting kahit buhay ang kapalit. Nakita niyo yung ginawa nila kanina sa Senado? PDS ng PDS. Tapos anong sasabihin ni Jinggoy? Oh, nagsisinungaling si Morales. Oh, ganyan i-contempt ko na. Yung baka ng inang tong binabae. Binabae ka, Jinggoy. Wala kang bayag. Isa kang binabae. Kaya ka may 2 boylet na bumibisita sa'yo sa Camp Crame. Walang masama kung binabae ka. Kaya ganyan ka mambuli? Ha? Sino? Oh, bigyan ko ng pangalan. Oh, yung sige, total bulihan ang gusto mo eh. Bulihan mga kaibigan ang gusto niya. Sino tong artista ang pangalan? Gerald. Ewan ko ano apelyido nun. Sino ang Gerald? Bulihan ang gusto mo? I'm not supposed to say this. Taga San Juan ang nagtip sa akin. Sinong artista na Gerald ang sinutsuk-tsak mo daw? Di umano. Bulihan? Sige, bulihan tayo. Total yan ang gusto mo eh. Sinong artistang Gerald ang chinutsuk-tsak-chenis mo? At sino ang nurse sa LA ang dinadalaw mo dito na lalaking chinutsuk-tsak-chenis mo according to your friend from San Juan? Gerald or Gerard sounds like. I don't know kung anong apelyido. PDS ni Morales. Ang intensyon nyo bulihin ang isang Morales na may death threat galing sa Malacanang. Walang hiya kayo. Napaka-demonyo nyo. Imbes na protektahan nyo ang Pilipino. Bulihin nyo pa. Senator Bato, kasama ka dito. Wala kang pakialam. Hindi mo siniseryoso yung video. Sinabi mo, oo, nakita ko. Kumbaga, ina-acknowledge mo na totoo yung video. Pero wala kang ginawa. Hindi mo nga binigyan ng proteksyon si Morales. Anytime pwedeng gorgorin, ibangag. Ganyan na lang ba, Pilipino? Na, imagine mo, nakita na eh. Ng sambayan ng Pilipino na gustong gorgorin at i-bribe si Morales, pero nag-stand siya, tumayo siya, hindi siya pumayag. Walang ginawa ang gobyerno. Ano nga gagawin? Si Bangag ang nagpapatakbo. Ikaw, Senator Bato, sa iyo na lang kami umaasa na itama mo ang mga ginagawang kababuyan nitong mga kasama mo. Di nagpalamon ka ng buo. So pinakita mong mahina ka. Ng promotor ang baka ng inang babaeng yan na lumulunok ng pera ng bayan, nagpanalo sa loto, nag-loan better, kumukubra ng pera ng bayan, hindi mo nakikita. Dahil pare-pareho kayo nakikinabang, ayaw mo siyang ipatawag, siya ang mastermind ng gugurgor. Kung pwede lang, umalis kayo lahat sa Pilipinas, ano? Pero mga kababayan,
celebrate na yan sila sa concert, sabi ni PJ. Walang kwenta mga senador. Lahat jotahan lang ang alam. Maliban sa mga amoy tae kayong lahat. Ang mga puso nyo, itim. 10 ng pamilya nyong lumalamon sa kaba ng bayan. Wala kayong kwentang mga nilalang. Walang aasahan ang bayan sa inyo. Mga ginayupak kayong lahat. Kung may magic wand lang ako effective, tunaw na kayong lahat. Wala, mga traidor, mga taksil sa bayan. Senator Bato, pumayag, si Picoy ka-contempt dahil sinungaling. Pero si Morales, bakit, Senator Bato? Takot ka? Talawan gyud ka? Tanggapin mo ang hagupit ng taong bayan. Mga kababayan, I hope suportahan nyo dyan sa Senado si Morales. Sa pamilya niya, kung naririnig nyo ako, please puntahan nyo siya. Bantayan nyo ng 24/7. Dahil pwedeng ipagurgor ni Lisa Marcos o ni Lam si Morales dahil nalulubog na sila sa Komonoy dito sa issue ng pagpupulburon ni Marcos Jr. na Addictus Benedictus. Wala nang kung sinoy-noy noon ay ginalit nyo, mas masahol ng times 1 million itong Marcos bangag president o administration na ito. Halata naman na adikto si Kuting. Mga kababayan, Jinggoy, sino ang lalaking kinalantari mo? Bulihan ka mo eh. Oh. Sino? Bakit ka pumapatol sa boylet? Wala namang masama kung inaamin mong girl lalo ka. Pero nagpapaka-macho-macho ka, convicted ka. Sino ang chinukchak-chenis mo? At binilhan mo pa daw ng Bentley ang lalaki dito. Ayon sa aking source, sino ang lalaking binilan mo ng Bentley? Saan galing ang pera? Pera ng bayan. Ngayon, mga kababayan, saan pupulutin si Senator Bato? Ayaw mo ipatawag si Lisa. Naawa ka kay Kumar. Naawa ka sa mga kriminal. O baka may picture ka rin kay James Kumar. The reason why kinontempt nyo si Morales kasi ayaw nyo nang makita ng taong bayan na si Marcos Jr. at si Lisa ay kasabwat, nag-conspire sila. Para nga, maliban sa PIDEA, napatunayan na yung PIDEA leaks eh. Pero ang pinakamahalaga yung pagkasangkot ni Lisa at ni Kumar sa death threat, yung kay Ochoa, Senator Bato. You failed. Sinabi ni Ochoa, hindi ko kilala. Tinanong mo ba? Kinross exam mo ba, Senator Bato? Si Morales o Morales? Ang sinasabi ni Ochoa, hindi ka daw niya kilala. Ano yung sinasabi mo? You failed. Anong? My God. Bakit ang hina ng mga ulo niyo lahat? Nalasing na ba kayo lahat sa pulburon? Alam mo, Senator Bato, pinipigil ko yung sarili ko, no? Dahil gusto kong magpasalamat sa iyo, no? Na nag-open ka ng investigation. Pero, ano pumasok sa utak mo? Bakit walang cross-exam si Ochoa? Ibig sabihin, statement niya lang, one-sided yun eh. Sinabi ng Morales na si Ochoa ang nag-utos kay Gadapan na ipatigil ang pag-grade kay Marcos Jr. Sinabi ni Ochoa sa'yo, oo. Ano sagot mo? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for answering. Kaputan. Thank you, sir. Thank you, sir.
Nasaan yung pagiging tough, firm, and smart? Okay sir, okay sir. Eh ang nag-aakusa, ang nagbigay ng statement, si Morales, na sinasabi ni Morales, pinatigil ni Ochoa. Sinabi ni Ochoa, hindi totoo, natural, ganun talaga, i-deny niya. Tapos nag-stop ka na lang sa ganun. You're not gonna win. Jinggoy, kung hindi kayo mandaraya, hindi kayo mananalo sa sunod na mga eleksyon. Tandaan nyo to, mga kababayan. Mga kapulisan, kaparean, lahat kayo. Kung meron pa kayong mga moral values sa buhay ninyo, hindi naman ho siguro kayo syunga para hindi makita, o kung hindi kayo nanood, panoorin ninyo para marinig ninyo kung gaano na kalubog ang Pilipinas sa mga ganitong klaseng itinalaga dyan sa Senado. Kaya kaluluoy talaga kayo, mga palangga. Kawawa kayo. Every election ginagamit kayo. Tapos mismo ang bubuli sa inyo yung jutang ginemes na mga senador. Katulad ni Jinggoy na binabae. Isa kang binabae. Wala kang balls. Sabi ni Josephine Andres na lasang sa kapangyarihan. Mga kababayan, yeah. Bigo kami sa hearing, walang binatbat, sabi ni Palangga. No Jinggoy next time convicted. Yun na nga eh. Imagine nyo, mga kababayan, kung mismong nakikita na ng kumbaga nakakamera, nahuli sa CCTV na si Lisa Marcos at si Kumar ay nag-conspire para utusan si Picoy at si Picoy ay kontakin itong si Romy Enriquez para areglohin at kung hindi, gugurgurin. Pero walang ginawa yung mga senador. Sa halip, nagtutok sa PDS personal data sheet ni Morales. Pero yung pinaka-importanting na, sabi nga kanina sa interview kay Agent Morales, at kanina sinabi niya sa Senate hearing na hindi naman siya manok at pabo lang. Tapos sasabihin mo, Senator Bato, ay, hindi mo kami dapat sabihan dito, utusan dito, or pangunahan. Mali, Senator Bato, mali. Hindi ka pinangungunahan. Hindi mo kasi iniisip. Kayong mga bugo. Paano hindi ka namin pangungunahan? Because you're not thinking smartly or rightly. Why? Bakit hindi patawag si Lisa? Bakit? Sino siya? Diyos ng mga kepay? Na korordoroy? Diyos ng mga smuggler, na mga kidnapper? Kaya hindi mo siya pwedeng ipatawag? Akala ko ba maisog man ka? Kung narinig ka ni PRRD, baka sinusuka ka na niya. Mr. Former President, eto ba si Bato ang tinulungan ko, tinulungan namin? Eto? Walang balls. Katulad ni Jinggoy. Kipay kasing kay Jinggoy. Mga walang balls. Nakakahiya sa taong bayan. There's no point na magbayad ng tax. Nilalamon, pinambibili ng Bentley, pinangpupulburon. Tangina. Grabe, Pilipino. Proud Pinoy kayo. Tas eto. Yeah, deserve ba? Deserve ba ng taong bayan kayo dyan sa Pilipinas na nagpapakahirap? Ito ang inyong mga senador na mga mangmang. Nagpapakamangmang sa kanilang vested interest. Men and women in uniform, mga general na hinagupit ni Lisa Marcos at ni Marcos Jr. na mga bangag. When are you going to speak up? Religious group, nasaan ang inyong moral values to do what is right sa bansang tinitindigan ninyo? Nasaan ang mga pangaral ninyo sa mga kabataan na manindigan sa tama? Nasaan kayo? Nasaan po kayo? I hope
Hindi ako nawawala ng pag-asa sa inyo. I know you're listening. Demonyo na po ang nasa gobyerno. Bangag na po. Lasing sa pinagbabawal na pulburon. Binubuli si Morales. Ang pagbuli kay Morales ay pagbuli sa 100-something million Filipinos. Narinig nyo sa CCTV na pwede silang gurgurin sa pamamagitan ng sakit sa puso o sa gasa. Huwag yun ang antayin na sa inyo mangyari. Pumunta kayo sa Senado at mag-vigil kayo. Kayong may pagmamahal sa bayan. Ipakita nyo ang suporta ninyo at galit ninyo sa mga senador na mga bugo at mga binabae. Katulad kay Jinggoy, walang problema sa taong binabae kung nagpapakita siya na binabae siya. Pero yung magpanggap na siga-sigaan na isang sanggano at convicted, yan ang hindi katanggap-tanggap. Gerard. Ewan ko ano, si may Gerald o Gerald. May mga artista bang? Dami naman Gerald, no? Basta nabanggit sa akin. Habang nanonood ako ng hearing. Sino si Gerard sa buhay mo? Teka nga, basahin ko nga. Sadali. Dali lang ha. Jinggoy ha. Total, bully yan ang gusto mo eh. Tangay na bardagulan, boljakan. Okay. Papilyedo. Pero wag natin panggitin. Okay. Yan ang signal. Okay, mga kabayan. Okay. Saan na yun? Yung isang BF niya, taga LA. Nurse na best friend ni Presi. The wife. Bongga, di ba? Naka-Bentley yan. Walang known business. Except politics. According to my source. Anyway, ang dami pa sinabi dito. Convicted ka, Jinggoy. You talk about ghost employee? Ilan ang ghost employees mo, Jinggoy? Kung matino lang ang ombudsman, matino lang ang gobyerno, bakit hindi nyo isilipin ilan ang ghost employees ninyong mga senador? You talk about ghost employees. You talk about credibility ni Morales. Lahat kayo, Senator Bato, Escudero, kayo dyan, lahat ng mga senador, walang palalagpasin, ilan ang ghost employees ninyo na pinapasweldo ninyo, pati mga katulong, matagal na yung issue na yan, pati ang inyong mga gardener, pinapasweldo ninyo sa kaba ng bayan na hindi naman nagtatrabaho dyan sa gobyerno. Ilan? You talk about credibility. Ang kakapal ng mukha ninyo. Kasing kapal ng balat ng elepante. Yan, ganyan ang mga mukha ninyo. Masahol pa. You talk about what? Nagpapaniwala ka. Well, you know what? Ganito kasi mga palangga eh. Hindi naman kapanipaniwala si Jinggoy kasi talagang utos sa kanya ni Lisa. Kahit dilaan niya ang kipay ni Lisang, masangsang pa sa pinakamasangsang na malansang isda na kordoroy. Ang itsura, gagawin niya. Kapag inutusan ka ni Lisa, kahit kumain ka ng tae, kakain yan si Jinggoy. Parang si Picoy. Ikaw, Senator Bato, kaya ka rin ba utusan ni Lisang kumain ka ng tae? Lahat kayo kakain ng tae pag inutusan ni Lisa? Ganyan kayo kababoy? Wala kayong pagmamahal sa bayan nyo. Mga taksil kayong lahat. Taksil sa pinakataksil. Mga salot sa pinakasalot. Mga kawatan. The moment. Imagine mo, Senator Bato, dapat pala hindi ka napatawag ng hearing. Nagpalamon ka rin naman kay Jinggoy. O sino pang i-hearing nyo, kinontempt mo na. Kinontempt mo, pumayag ka naman, ikinontempt nyo na yung nagsasabi ng katotohanan. Mga wala kayong kwentang nilalang. Nakita namin na maliban sa VO kayo, wala kayong puso, wala kayong pagmamahal sa bayan. Dapat yung pagbuluhulin lahat.
I don't trust you anymore. Kasi Senator Bato, action speaks louder than words, sabi nga. Kasi nung sinasabi sa'yo ni Morales, hindi ba, Your Honor, dapat yung mga sangkot dito ay ipapatawag, katulad ng LAM. Ang sabi, hindi mo na yan. Ano ang special? Walang immunity ang si Lisa Araneta Marcos. Ano ang special sa kanya? Ang pagiging smuggler at kidnapper niya at gorgorera niya? Senator Bato, humarap ka sa salamin. Ikaw na lang kausapin ko. Kasi itong si Jinggoy at saka si Escudero, obvious na yan. Dila kipay, ikaw. Humarap ka sa salamin mamaya. Nagdadasal ka, di ba? May Diyos ka. Kausapin mo sa sarili mo. Kausapin mo yung Diyos mo. Kung ano man ang Diyos na pinaniniwalaan mo. Humarap ka. Tanungin mo kay Lord kung tama ang ginawa mo. Acting-acting sa ospital at si Lisa ay exempted. Sino si Lisa Marcos para mag-isang pinakaswangit na kordoroy ang pagmumuka? Smuggler, kidnapper, lahat na kinasasangkutan ng ginayupak na yan. At ginagamit ang pera ng bayan para magpagurgur. Kasama na ako dyan. Pagigipit kay Glenchong, pagigipit kay Rodriguez, pagigipit sa aming lahat. Ikaw, Senator Bato, humarap ka sa salamin. Kausapin mo yung sarili mo. May nag-impluwensya ba sa'yo? Nakita na namin yung bias mo eh. Yung mga aper mo, ay sir, ito pala yung aper ko. No? It's an honor na kasama ko yung aper Chuba Chucho. Nagsuri-suri ka pa kay Picoy. Eh dapat binawi mo yung contempt mo, nagsuri-suri ka pa. Anong klaseng, you know what? Wala kang firmness, toughness, wala ka nun. Merong softness, bulakness, cottonness, sabi ng mga ano. I'm sorry. I don't trust you anymore. Dadalhin namin kayo lahat sa drain. Sa pusali, sa Kumunoy. Kung honest, din an honest election niya lang. Nga naman nagsuri-suri ka. Okay ka na nung nakaraan eh. Nanindigan ka. Bakit ka nagpalunok kay Jinggoy na binabae? Bakit? Ganyan ba kayo ka? Alam mo, sa totoo lang, ito yung larawan ng ating gobyerno. Bangag. Adictus benedictus. Ang mga senador, mga walang laman ng utak. Get out from that country. Kung pwede nga lang kayong lumipat sa Mars, no? Wala nang batas sa Pilipinas. Kawawa. I don't know. Sabi ko nga yung mga madre, religious group, mga kawani ng gobyerno, it's your choice. Choice nyo. Kung gusto nyong mamanatili yung mga hinayupak na yan. Kawawa yung mga anak ninyo. Sana wag danasin ninyo ito. Sana wag kayo ang mapunta sa dyan kasatulad ng nararanasan ni Morales. Sana hindi kayo tamnan ng kaso ng kapitbahay nyong kakilala ni Lisa o may kapit kay gobernador o kay congressman o kung kanino man. Kausapin niyo mga sarili niyo, mga palangga. Hindi kayo naawa. You have to get out from your house and pick up. Wakasan niyo na ang bangag na presidente, bangag na mga senador. Masyado niyong kinawawa ang taong bayan. Senator Bato, I'm sorry. Doon sa hearing na yon, takot ka kay Lisa. Nga naman hindi mo natatawag. Bakit installment? Bakit ganun yung the way you answer the question na sinasabi si Comar okay lang. Eh ang mastermind si Lisa, hindi na muna yan. Huwag mo kapangalan. Sino si Lisa Marcos? Senator Bato. Bakit siya exempted? Siya ang nabanggit na mastermind ng paggugurgur. Siya, anong kinatatakot mo? Ano, pareho kayo ni Marcos Jr. na naptalin balls ang mga balls? Iikis na silang lahat. Walang kwenta. Mga kababayan, sabi ko nga, nasa mga kamay ninyo kung paano ninyo luwakasan itong mga ito. Ano sabi niya? Ano ba pinagsasabi ng mga jutang Genemes na ito? Okay?
You know what? Yung inasal ninyo lahat kayo, pinapakita nyo lang na hindi kayo para sa taong bayan. Pinapakita nyo kayo ay mga taksil, mga traidor, mga walang kwentang tao, lumalamon everyday sa Senado, honorable, pero masahol pa kayo sa mga judgemonyo. Yan ang pinakamalungkot na yugto sa Pilipinas. Anong drama-drama? Nakita niyo yung drama ni Kumar na kunyari na sa ospital, nagpakita, hoy, hindi tanga ang taong bayan. Kunyari pa iyak-iyak, nakahubad doon na ganon-ganon. Anong kadyutahan yan? Senator Bato, arte-artista yang, my God. Nakakatawa kayo. At yung si Kumar, kumpas ni Lisa, yung mga acting 101. Parang yung pagpapa-interview lang ni Lisa kay Taberna. Nakakahiya kayong lahat. Binaboy, mga baboy kayong lahat. Jejemon nga eh. Sige na, naapektuhan na ako. Si Kumar inatake. Papunta sa, ando doon pa yung lawyer. Huwag niyong gawing mangmang ang Pilipino. Kayo ang lumalabas na mangmang. Kayo ang mga mangmang. Imagine nyo, napanood nyo ba yun? Nasa ospital, nakahiga kunyari. Sa Pilipinas, kung yung doktor nga na nag-exam kay Kuting, sa 2 minute, mahigit 2 minuto niyang pulburon test eh. Taga St. Luke's pa eh. Hindi mo rin na cross-exam, Senator Bato. Hindi rin cross-exam ni Jinggoy. Pinauwi na eh. Obvious na nagsisinungaling. How much more yung doktor ni Kumar? Dapat tinanong mo, nabayaran po ba kayo? Magkano po ba ang binayad kung nabayaran kayo? Ano all is set up? Do you think we're stupid? Na nakahiga, na ganun-ganon. Ay, meron pong, hindi po pinayagan ng doktor, pero willing po mag-testify si Kumar with a matching kumot-kumot na nakaganon-ganon-ganon pang kumot. Though, ay, nako. Yes, Mickey Jam. Yeah. Hindi kakana. Dapat yanong niya yung symptoms ni Kumar. You know what? It's all about dramatization. Well, sabi ko nga, hotel yung hospital, sabi ni Luisa. Actually, nakikinig lang ako kasi nasa dinner ako kanina. Hindi nga ako makafocus sa dinner. Naka-headset ako ng bongga-bongga, nakausap ako ng waitress. Oo lang ako ng, sige, ilagay mo dyan, ganun, anong order. Yan. Hindi ako makafocus kasi nga, nakikinig ako, mas nakafocus ako sa pinagsasabi nila. Pero parang narinig ko yung mga tawa-tawa ni Jinggoy na parang tawa ng Jejemon. Drama Kumar, sabi ni Marilyn. Bato, lone better. Ayan, Senator Bato, nagagalit sa yung taong bayan, lone better ka daw ba? Patawag mo si Lisa. Wala, 'di ba? No one is above the law. Bakit si Lisa na mastermind sa paggugurgur dapat o pag-aareglo na narinig sa CCTV? Bakit siya exempted? At wala ba kayong mga puso? Tignan mo tang inang Jinggoy na binabaing ito. Wala siyang pakialam na may death threat si Morales. Ibig sabihin, siya ay jejemonyo. Jemonyo lang po ang pwedeng maganyan. Na walang pakialam sa kapwa Pilipino na yung buhay, parang ganito yan, no? Na kunyari ikaw ay agaw buhay, humihingi ka ng tulong sa kay Jinggoy. Na sir, tulungan niyo po ako. Ganun ko, baga, gutay-gutay ka na. Diba? Tagtad ka na ng bala or something. Bala ka sa buhay mo. Yan ang classic example na walang puso. Si Morales nasa bingid ng kamatayan dahil sa kay Bangag. Si Marcos Jr. lang ang pwedeng magpagurgur dyan at saka si Lisa. Pero wala kayong pakialam. Kasama ka na Senator Bato. Binigyan mo ba ng proteksyon si Morales? Nag-effort ba kayo na i-facilitate ang pagbigay ng proteksyon sa kanya? Wala. So, ibig sabihin, you're not for the people. You're for the money, for the position, for the power. Meron ba mang kukulam dito? Pwede ba ipamana nyo sa akin yung kulam nyo? Black magic? I'm serious. Kung epektibo lang, lulunukin ko lahat ng bato. Mga bato balani. Tama ba yon? Walang kwenta. I mean, mga kabalangga,
Sobrang hindi ako makikipagplastikan sa inyo, no. Gigil ako. Kung pwede ko lunukin sila ng buo. Sabi ko nga kung may mangkukulam dito ipalunok sa akin ng bato at i-ano ko ng bonggang-bongga sa Senate, I will do it. I'm serious. Kahit kapalit ng buhay ko, bigyan niyo ako ng power. Isang bato lang, lunukin ko silang lahat. Isang bato lang, tapos malilipol ko silang lahat. Kahit kapalit ng buhay ko, I will do it for you. Hindi ka ba manggigigil? Sa ginagawa ng gobyernong ito, sa ginagawa ng mga senador na ito, ang daming mga general na mga matitino na pinapahirapan ni Bangag. Ang daming naka-floating dahil hindi sumusunod kay Lisa Marcos sa kung anong kasamaan na iutos niya. Kayong mga general, kung meron lang akong bato, ililigtas ko na. Ako na ang magliligtas sa inyo lahat. Lilipulin ko lahat 'tong mga to. Kahit yung magic wand lang na effect na may power, lilipulin ko silang lahat para matapos na ang panggigipit, lahat ng pagpapahirap sa inyo. At least kung malipol ko na sila, pwede na ako matulog. O enjoy nyo na yung buhay sa mundong natitira. At least yung mission ko, nagawa ko na. Hindi nyo ba nakikita yan? Sana doon sa malapit sa Senate, sana po mag-vigil kayo sa lahat ng mga kababayan ko na nakikinig. Ipakita natin yung support kay Mr. Morales, kay Agent Morales dyan sa Senate. Kasi alam ko na alarma kayo na pwede talaga siyang gurgurin. Pwede siyang painumin ng kung ano man. Dahil magaling ang mga bangag dyan. Kasi nakita na natin na si Marcos Jr. ay ngiwi, bangag eh. Walang alam yung hayop na yan eh. Ngiwi na mukha mo, Marcos. Lumuhod nga si Amy Marcos, di ba, kay Duterte? Kailan kaya ibukailan ni Pangulong Duterte yan? Na lumuhod si Amy sa kanya, na wag isama. Ay, nag-comment sa akin, ipabarang daw sa Sikihor. I mean, wala. Sisingilin kayo lahat. May taga-Cambodia ba dito? Kakabigay nga sa kanyang bato dyan. Hindi si bato ha, yung batong may power. Hindi yung walang power. Sabi ni Dance Scorpion. Nawala din sa comment mo. Sobrang dami. Sorry, si Picoy. Yeah, yun na nga nag-sorry. It's very disturbing and disappointing. Disappointing talaga. Set up Team Kulam. Oo nga. Sinet up. Sinadya nila talaga. At saka nakita mo yung pagiging Jim. Alam mo, yung kung marinig mo lang yung tawa ni Jinggoy, siya yung binabaing satanas. Alam mo, Jinggoy, isa kang binabaing satanas. Wala naman kayong hiya eh. Diba? Plunderer. Diba? Tumatanggap ng bribe. Convicted. Wala talaga kayong hiya. Hindi ko alam bakit may mga nabubuhay na mga taong katulad ninyong manggugurgur. Manggugurgur ng kinabukasan. Ilabas nyo na ang kipay ni Lisa. Gusto nyo pa bang ilabas ang kipay ni Lisa? Sino ba yung nag-comment na yon? Yung Kumar na Grove. I can't believe na na-contempt si Morales. Well, pinlano nila yon palangga. Pinlano nila na i-contempt. O yung mga nagsasabing walang sound, i-block na kaagad yan kasi nanggugulo lang. Si Lisa yan eh. Yan si Lisa nanonood yung hinayupak na yan eh. Mga kababayan. Polluted resource person. Si Jinggoy, paulit-ulit siya. Ikaw, Jinggoy, ang polluted. Ibinabay ka nga, tatlo-tatlo pa ang lalaki mo sa buhay. Ayon sa aking source. Hindi ka na nakontento sa isa, dalawa, tatlo. Diba? Imagine mo, parang hindi bagay sa'yo.
Bagay sa'yo dun sa piggery eh. Doon ka nababagay eh. Kumakain ng damog o ng darak. Di ba? Yun ang dapat. Ba't ganun pa man sana mag-vigil kayo dyan mga palangga sa kay Morales at sana yung family niya, wag niyo pong pabayaan si Agent Morales. Wag niyo siyang painumin ng tubig. Wag niyo siyang pakainin ng pagkain galing sa stranger o galing sa mga jejemon kung sino man. Bilhan niyo siya ng sarili niyang pagkain at dapat nakamonitor kayo. Baka bilagyan ng aspile or something na may venom galing kay Lisa. Ano daw? Ang robe ni Kumar parang sa hotel. Ay, hindi ko napansin. Napansin niyo parang sa hotel? Bathrobe. Babalikan ko kasi sabi ko nga hindi ako nanonood, nakikinig lang ako. Kaya nga drama-drama lang. Huwag ka magpapaniwala doon. Kaya nga ang point natin dito mga kababayan na talagang ginagago tayo ng gobyernong ito. I'm looking forward na lumabas na kayong lahat. Huwag niyo nang patagalin to. I hope nasa penthouse daw si Kumar mo ang nasa penthouse. Buhay nyo naman yan, mga sir, mga ma'am, kayo naman sa Pilipinas, mga kaparean, buhay nyo naman yan ng inyong mga parishioners, ng inyong mga nasasakupan. Ngayon, kung hindi po kayo lalabas, wala naman magagawa ang Pilipino kung gusto nyo magpasakop sa mga bangag. Ako, mag-aano lang ako dito, mag-express ng aking galit sa hinayupak na gobyernong ito. Pero nasa mga kamay ninyo. Kung di kayo kikilos, di tanggapin ninyo na may bangag kayong presidente, may mga juang kayong mga senador, may mga... My God. Well, yung mga pare, in fairness naman, baka they're just waiting. I don't know kung anong inaantay nila. Pero nakikita naman nila yung suppression, yung pag-cancel, yung pagtahimik sa ating lahat. At nakikita nyo naman yan and I hope they will do something para sa inang bayan. Nakita nyo rin po yung pambababoy ni Jinggoy dyan ng mga senador at ayaw proteksyonan ang isang taong may death threat. Alam nyo, I'll tell you a story na nakwento ko na. I was 17, 18 years old. Nakwento ko na to. Nung ako ay muntik na maghahasa ng isang random hanggang ngayon na sa isip ko ang kanyang muka. I-file ko ng kaso yun. Anyway, I was young. Na ako ay hinablot ng ganito. Ginanito ako na, Miss, sumama ka. Diba nakwento ko din sa inyo? Tapos, nagpupumiglas ako. Lumaban ako kumbaga. Nagwawala ako ng ganyan-ganyan. Okay? That was sa SMCT. Nung nagtatrabaho ako as service crew when I was young. Humingi ako ng tulong sa mga kababayan. During that time, 90s yun eh. Humingi ako ng tulong. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Ayun, yung taong yun. Gusto kong anuhin. Hindi ko naman sabihin gustong gasahin. Gusto kong abduct. Walang tumulong sa akin. I swear to God. Walang tumulong yung mga tao. Ni isa walang tumulong. During that time, I realized I have to fight for my own life, for my own safety, for myself. Kaya ganito ako katapang lumalaban ako. Kaya bata pa lang ako, kahit high school, college, may bit na akong punyal para itarak sa mga demonyo. Seryoso. Kahit sa kababae kong tao, may bit na akong punyal or screw or driver or whatever. Yeah. Kasi walang magtatanggol sa iyo eh. Ngayon, katulad dyan sa Pilipinas, ayaw niyong ipagtanggol ang mga naapi. Di kanya-kanya tayong tanggol, kanya-kanyang bit ng punyal. Para pag may humaharang-harang na bangag, katulad kuting, tatarakan na lang ng bonggang-bongga. To fight for what is right, to fight for your life, to fight para sa katarungan. Tignan niyo si Morales. Ang buhay. Delikado, peligro. Pero ni isang senador, walang promotekta. May congressman ba na promotekta sa kanya? Wala.
So saan kayo pupulutin? Antayin nyo na lang na hablutin ang mga anak nyo ng mga bangag dahil buang na dahil sa pulburon. Kung ayaw nyo magsalita ngayon, sana ipagdasal ko na huwag madampot ang mga anak nyong babae man o lalaki ng mga bangag dahil sa presidente nyong bangag na protektado ang mga gumagawa ng illegal at nagmamanufacture ng pulburon. Katulad na lamang ng na-acquit na si Sayarot. Nahulihan ng 2 tonelada mahigit pa. Acquitted. Courtesy of what? Ng bangag administration. Yeah, may prayers sa inyo lahat. Sana wag danasin ng inyong pamilya. Wag danasin ng inyong mga anak. At sana ang mga anak nyo, kasing tapang ko nung ako'y bata, na kayang tumarak ng kahit anong itarak kapag ipagtanggol ang buhay at karapatan. Sa lahat ng nakafollow sa akin 2015, alam nyo yan. Kaya hindi ako takot matsugi. Alam mo, sa totoo lang, yung mga detret nila, lahat tayo may kamay. Kaya kung gamitin ang kamay na ito para lipulin ang mga bangag na harang-harang sa dadaanan ko. Eto, sabi ko sa to, eto. Kahit ishoot ko to sa kipay ng Satanas na silam, na punot dulo ng kahirapan ninyo, punot dulo ng pagpapanalo sa loto, sila lang ang nakikinabang. You speak up. Speak up na kayo. Puntahan nyo si Morales doon, baka gorgorin na. Ngayon kung wala kayong pakialam, magdasal na lang tayo na hindi kayo ang susunod na biktima. Ito po muli si Maharlika. Thank you.